Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Miski saan atang lugar, nakakatakot nang abutin ka ng 10 oras ng gabi sa daan. Kahit nauso na ang CCTV, hindi pa din ito kasiguraduhan na ligtas ang ating tatahaking daan. Sa kabilang banda, may mga pagkakataon na ang iyong kakilala pa ang mismong magpapahamak sa iyo. Ganyan ang nangyari sa dalawang dalaga na sina Ria at Aika. Ang unang storya ay ang kwento ng biktimang si Ania Galang o Ria, 26 years old. Ipinanganak si Ria ng taong 1987 at siya ay taga Kalumpit, Bulacan. Panganay si Ria sa 3 magkakapatid. Nagtapos siya ng kursong computer-based accountancy. At sa kanilang simbahan, tumutugtog si Ria ng keyboard. Nagkaroon ng oportunidad si Ria noon na magtrabaho abroad, pero mas pinili ng dalaga na manatili sa Pilipinas. Nagtrabaho siya bilang isang HR personnel sa isang kumpanya. Sinasabing nagtrabaho din siya bilang isang freelance model. Para sa nanay ni Ria na pangalanan na lang natin Gemma, mabait at masunurin ang kanyang anak. Simple, sweet at mabait. Ganyan nga ilarawan si Ria ng kanyang mga kaibigan. August 13, 2014, nagpaalam si Ria sa kanyang nanay na si Gemma. Siya umano ay may pupuntahang kaibigan kaya mga alas 10 ng gabi na siya makakauwi. Ang kinita nga ni Ria ng araw na iyon ay ang kanyang kaibigang LGBT na si Danny. Ayon kay Danny, nanood sila ng sine at hating gabi na ng August 14 nang sila ay maghiwalay ni Ria. Balak pa sanang ihati ni Danny si Ria pero tumanggi ang kaibigan. Ayon kay Danny, sumakay si Ria sa isang maliit at medyo lumang pampasaherong jeep na may rutang Apalit, Kalumpit. Napansin niya na wala namang ibang kasama noon si Ria sa loob ng jeep. Madaling araw nang nakatanggap ng text si Gemma mula sa kanyang anak na si Ria. Sinabi nito na alauna na ng madaling araw siya makakauwi. Makalipas ang ilang minuto, nag-text si Ria sa kanyang nanay at sinabing alas 2 na ng madaling araw na pala siya makakauwi. Sa jeep, nakasabay ni Ria ang isa niyang kakilala. Ang babae ay si Hana, isang makeup artist na nakatrabaho na ni Ria. Nagkakwentuhan pa nga ang dalawa sa jeep at pasado alauna na nang unang bumaba si Hana sa jeep. At naiwan nga si Ria na nag-iisang pasahero. Tulad ng sinabi ni Danny, ayon kay Hana, maliit at lumang jeep ang sinakyan ni Hana. Dumating ang umaga ng August 14 pero hindi pa din nakakauwi si Ria sa kanilang bahay. Kaya nga nagsimula ng mag-alala ang kanyang pamilya. Hanggang sa kinabukasan, isang magsasaka ang nagtungo sa kanyang sakahan. Ngunit hindi niya akalain ang kanyang matatagpuan sa matubig na talahiban. Isang labi ng babae ang kanyang nakita. Sa hindi kalayuan, natagpuan ang isang screwdriver at kadena. Agad namang tumawag ng pulis ang lalaki. Mabilis naman kumalat sa kalapit na lugar ang nangyari. Umabot nga ang balitang ito sa pamilya ni Ria. Doon na kinutuba ng masama si Gemma at agad silang nagpunta kung saan dinala ng mga pulis ang labi ng biktima. Labis na panlulumo ang naramdaman ni Gemma nang positibo niyang kilalanin ang labi ng babae ay ang kanyang anak na si Ria. Masakit para sa ama ni Ria ang nangyari, lalo na at siya pa ay may sakit. Wala silang maisip na taong gagawa ng masama sa kanyang anak. Wala kasing itong kaaway o nakasamaan ng loob. Sa autopsy report, lumalabas na nasawi ang dalaga dahil sa mga tinamo niyang mga saksak. At ang nakakalungkot, nakumpirma din na pinagsamantalahan pa si Ria. Hustisya ang sigaw ng kanyang pamilya at ng mga nakakakilala sa kanya. Bumuhos din ang pakikiramay kay Ria sa social media. Inalala nila ang mabait at magandang si Ria. Noong burol ni Ria ng tanghali ng August 18, dumating ang isang jeepney driver na si Elmer Joson kasama ang kanyang asawa. Magbibigay daw sila ng impormasyon na maaaring makatulong sa pagresolba ng kaso. Sinabi nga ni Elmer na naisakay niya si Ria ng August 13 ng gabi. Paliwanag ng misis ni Elmer, nakita niyang bumaba si Ria sa kanto papuntang Barangay Babag
na tila may kausap pa sa cellphone. Pagkatapos ay nakita nila ang biktima na sumakay sa isa pang jeep. Matapos ang 30 minutong pakikipag-usap sa pamilya ni Rhea, nagpaalam na si Elmer at ang kanyang asawa. Pero may napansing kakaiba ang pamilya ni Rhea. Maraming mga marka ng galos at kalmot sa katawan si Elmer. Dahil doon, nagsimula na silang magduda sa lalaki. Bandang 3:00 ng hapon, bumalik si Elmer at ang kanyang asawa pero pinadakip na ng pamilya ni Rhea ang driver. Depensa ni Elmer, nakuha niya ang mga kalmot sa madalas nilang pagtatalo ng kanyang asawa. Ang kanyang misis naman ay sinabing katabi niya umano sa jeep ang kanyang mister ng gabi na sumakay si Rhea. Taliwas ito sa pahayag ni Hannah at Danny na wala nang ibang sakay na babae sa loob ng jeep maliban kay Rhea. Matapos lumabas ang balita sa nangyari kay Rhea, lumutang ang iba pang mga testigo. Ayon sa salaysay ng saksing si Banong, isa ring jeepney driver, bandang 2:00 ng madaling araw ay nakita niya umano si Rhea sakay ng isang jeep kasama ang 3 lalaki. Kapansin-pansin daw na mabilis itong umaandar at parang naghahanap ng malilikuan. Positibong kinilala ni Banong ang 3 lalaking kasama ni Rhea dahil kapwa driver niya ang mga ito. Ang mga lalaki nga ay sina Ramil Diarca na siyang nagmamaneho umano ng jeep, Melvin Ulam na dikit umano kay Rhea noon at si Elmer, ang driver na jeep na sinakyan ni Rhea na nakita ni Danny at Hannah. Dagdag pa ni Banong, katabi umano ni Elmer si Ramil sa harapan ng jeep. Ayon sa investigador ng kaso, hindi lang 3 kundi 4 ang mga lalaking kasama ni Rhea sa isa pang jeep na kanyang sinakyan. Pinatunayan din ito ng bagong testigong si Christian. Ayon sa lalaki, nakita niya ang biktima na sumakay sa mahaba at berdeng jeep kasama ang isang hindi kilalang lalaki. Bukod doon, nakita din niya sa jeep ang iba pang kasama ni Rhea na positibo niyang pinangalanan na sina Elmer, Ramil at Melvin. Dagdag pa ni Christian, madalas niyang makita dati si Rhea sa kalapit na lugar kaya namukaan niya ito na nakasakay sa jeep. Ang komplikado sa salaysay na ito, hindi magkatugma-tugma ang paglalarawan ni Christian sa nakitang jeep at ang salaysay ni Hannah at Daniel tungkol sa sinakyan ni Rhea. Mariin namang itinanggi ni Ramil at Melvin ang kanilang pagkakadawit sa krimen. Hindi naman daw kasi nila kilala si Rhea. Ayon pa kay Ramil, imposible na siya ang driver ng pangalawang jeep na sinakyan ni Rhea at ang tinutukoy ni Christian dahil sira umano ang kanyang jeep ng araw na iyon. Ipinagdanggol din siya ng kanyang misis at sinabing kasama niya ang asawa mula August 13 hanggang August 14. Dinepensahan din si Ramil ng mismong operator ng jeep na kanyang minamaneho. Nagpakita pa nga ito ng resibo na magpapatunay na sira ang jeep ng August 14. Depensa naman ni Melvin, palipat-lipat daw siya ng jeep ng gabing mangyari ang krimen at nagsisilbi lang pahinante sa mga driver. Sa huli, idiniin ni Ramil na si Elmer lang ang sospek sa krimen. Pero sinampahan pa rin ang mga sospek na sina Elmer, Ramil at Melvin ng kasong pananamantala at pagpatay. Sila ay kinulong habang naghihintay ng trial. Hindi naman nagbigay ng statement ang 3 sospek kung paano nila ginawa ang krimen. At sa teorya ng mga pulis, nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot at alak ang mga lalaki kaya nila nagawa ang krimen. Hindi naman sumuko ang mga pulis sa pag-iimbestiga. Naniniwala sila na ang mga sugat ni Elmer ay mula kay Rhea. Si Elmer lang ang nakitaan ng mga sugat habang ang 2 sospek ay wala. Sa DNA test naman lumalabas na may bakas sina Elmer, Ramil at Melvin sa katawan ng biktima na posibleng may kinalaman din sa krimen. Sa trial ng September 2014, naghain ng not guilty plea ang 3 mga sospek. August 2020, lumabas ang hatol sa kanilang 3. Sila ay napatunayang guilty sa pagpatay at pananamantala kay Rhea. Hindi naman na nabanggit pa kung ilang taon ang hatol sa mga sospek, pero ayon sa ating batas, posibleng nahatulan sila ng habang buhay na pagkakulong dahil sa pagpatay at panghahalay nila kay Rhea. Para naman sa pangalawa nating storya, ang biktima ay kinilalang si Caris de Dios Mojica
o mas kilala bilang Aika. Siya ay 23 years old lamang noon at pangalawa siya sa 3 magkakapatid. Nagmula ang pamilya ni Aika sa Olongapo City. Si Aika ay nakapagtapos ng business management at agad na nakakuha ng trabaho dahil matalino at natural sa kanya ang pagiging magaling. Binalak ni Aika na magtrabaho sana abroad pero siya ay pinigilan ng kanyang tatay na si Josar. Gusto ng kanyang tatay na kahit maliit ang sahod sa Pilipinas ay sama-sama at buo silang pamilya. At dahil mahal naman ni Aika ang kanyang tatay, ay pumayag ang dalaga sa kagustuhan ng kanyang ama. Mabait, palakaibigan at masayahin si Aika. Ganyan ilarawan ang dalaga ng kanyang mga kaibigan. July 24, nagpaalam si Aika sa kanyang pamilya na pagkatapos ng kanyang trabaho ay may pupuntahan siyang birthday party ng kanyang best friend na si Lian. Si Lian ay may dating asawa na si Jonathan Vian, 29 years old at isang Philam, at nagkaroon ng anak ang dalawa. Subalit kalaunan, nauwi ito sa hiwalayan. Nag-file si Lian ng divorce sa Amerika kung saan sila ikinasal. Nagkaso din siya para makuha niya ang kustodiya ng kanilang anak ni Jonathan. Subalit bago pa man matapos ang kaso ng kustodiya ng kanilang anak, tinakas ni Jonathan ang bata at umuwi sa Pilipinas. Nagpatulong naman si Lian sa kanyang mga kaibigan kabilang na kay Aika para malaman kung nasaan ang kanyang anak. Kasama rin ni Aika sa party ang kakilala nilang si Chloe. Si Chloe naman ang kasalukuyang girlfriend noon ni Jonathan. Habang nasa party, nakatanggap umano si Chloe ng text mula kay Jonathan. Tinanong nito kung sino-sino ang nasa party. Nang malaman ng lalaki na kasama si Aika, ay muli itong nag-text. Ayon sa text, gusto ni Jonathan na dalhin ni Chloe si Aika sa kanya. Sinabi niya kay Chloe na gusto niya lang makausap si Aika tungkol sa mga impormasyon na sinasabi nito kay Lian tungkol sa kanilang anak. Pinaniniwalaan na si Aika daw ang nagsabi kay Lian kung nasaan ang anak ni Lian at Jonathan na tinatago ng lalaki mula sa dati niyang asawa. Alas 3 ng madaling araw, sumakay sina Chloe at Aika ng isang tricycle papunta sa lugar na sinasabi ni Jonathan. Nakita ni Chloe na kasama ni Jonathan ang matalik nitong kaibigan na si Nino de la Cruz. Lingid sa kaalaman ng lahat, yun na pala ang huling pagkakataon na makikita si Aika na buhay. Sa kabilang banda, nagsimula nang mag-alala ang tatay ni Aika na si Josar. Mag-uumaga na kasi pero hindi pa din nakakauwi ang kanyang anak. July 25, bandang alas 8 ng umaga, nakatanggap ng report ang mga pulis ng Zambales. May isa kasing labi ng babae ang natagpuan sa isang dike. Agad na nagtungo ang mga pulis sa nasabing lugar. Kumpirmado na isang babae ang iniwan doon na wala ng buhay. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa krimen. Nakarating nga rin ito sa pamilya ni Aika. Nagtungo sila kung saan dinala ang natagpuang labi. Sa kasamang palad, nakumpirma nila na si Aika ang labing natagpuan. Base sa autopsy report, tama ng baril ang kanyang ikinamatay. Bumuhos naman ang pakikiramay para kay Aika. Wala namang idea ang pamilya ng biktima kung sino ang gagawa nun sa dalaga. Mabait kasi ito at matulungin na tao. Hanggang sa lumapit sa mga pulis ang huling kasama ni Aika na si Chloe, na nagbigay linaw sa lahat. Ayon sa dalaga, madaling araw nang iwan niya si Aika kasama ang kanyang boyfriend na si Jonathan para mag-usap. At nang umaga ay sinundo na daw siya ni Jonathan kasama si Nino at ang asawa nito. Sila ay papunta noon sa Pampanga. Habang nasa biyahe, tinanong ni Chloe kung kamusta ang naging pag-uusap nila ni Aika. Noong una ay hindi sumagot ang kanyang boyfriend na si Jonathan at inulit na lang ni Chloe ang tanong. Naguluhan si Chloe nang sumenyas ang kanyang boyfriend sa may liig nito. Maya-maya pa, nagsalita na si Jonathan at sinabing wala na si Aika. Patay na daw ang dalaga at huwag mag-alala si Chloe dahil malinis ang pagkakagawa nila sa krimen. Matapos nito, binaba ni Jonathan si Nino at ang kanyang asawa sa terminal ng bus sa Pampanga. Binigyan pa umano ni Jonathan ng pera ang kanyang kaibigan at sinabing huwag muna magpapakita sa Olongapo. Nagsimula naman ang investigasyon ng mga pulis.
Ayon sa tatay ni Aika, binantaan ni Jonathan ang ex-wife nito na si Lian. Sinabi ni Jonathan na may gagawin siya sa birthday ni Lian na hindi makakalimutan ng babae. Dagdag pa ng pamilya ni Aika, malaki ang posibilidad na sinubukan ni Aika na kumbinsihin si Jonathan na makipag-ayos sa kanyang asawang si Lian at ibalik din ang bata sa Amerika. Ito umano ang dahilan kaya nagalit ang sospek kay Aika at siya ay pinatay. Natuntun din ng mga pulis na ang ginamit na sasakyan ni Jonathan ay mula sa isang car rental company. Sumailalim ito sa test at natagpuan nga na may mga bakas ito ng dugo. Para sa mga investigador, matibay na ebidensya ang statement ni Chloe para sampahan ng kaso ang dalawang sospek na si Jonathan at Nino. Lumalabas sa investigasyon na plinano talaga ni Jonathan ang krimen dahil may galit ito sa biktima para sa pagtulong ni Aika kay Lian tungkol sa kanilang anak. Kinasuhan sina Jonathan at Nino ng murder. Inutos naman ng DOJ na pigilan ang mga sospek para makaalis ng bansa. Kasabay nito, inilabas na rin ang warrant of arrest sa dalawang mga sospek. Kahit na mabilis na ang pagkilos ng mga pulis, naging huli na ang lahat. Ayon sa immigration, nakaalis na ng Pilipinas si Jonathan ng July 26 papuntang Amerika. August 12 nang naaresto ang kasabwat ni Jonathan na si Nino sa Tondo. Siya ay ikinulong sa Zambales Provincial Jail. August 20, nagpadala ang DOJ sa Amerika ng sulat tungkol sa provisional arrest ni Jonathan. Ibig sabihin, kailangan dakpin ng Amerika si Jonathan na nagtatago sa kanilang bansa dahil may kaso ito sa Pilipinas. Binigyan naman ng Amerika ang Pilipinas ng 60 days para isumite ang full extradition request. Nang araw din na iyon, lumabas sa media ang ex-wife ng suspect na si Jonathan. Ayon kay Lian, naniniwala siya na pinatay ng dati niyang asawa ang kanyang best friend. Masakit para kay Lian dahil nawala ang kanyang matalik na kaibigan matapos nitong magmalasakit at tulungan siya tungkol sa kanyang anak. Nagsalita din siya at nanawagan nga na sana ay sumuko na ang dating asawa. September 4, 2015, tuluyan nang nadakip ng FBI si Jonathan. Makalipas ang halos isang taon, naibalik si Jonathan sa Pilipinas ng May 1, agad na gumulong ang trial ng kaso. Dahil sa dami ng mga ebidensya laban kay Jonathan at Nino, napatunayang guilty ang dalawa sa pagpatay nila kay Aika. Wala namang naging pahayag ang mga sospek kung paano nila ginawa ang krimen. Matapos ang 7 taong paglilitis sa kaso ni Aika, tuluyan nang nakuha ng kanyang pamilya ang hustisya. Habang buhay na pagkakakulong ang hatol sa dalawa. Ipinag-utos din ng korte kina Jonathan at Nino na bayaran ang pamilya ng biktima ng danyos na nagkakahalaga ng 350,000 pesos. Masaya naman ang pamilya ni Aika na sa wakas ay nabigyan na ng hustisya ang pagkawala ng dalaga. Hindi nila akalain na ang pagiging matalungin ni Aika ang magiging mitsa pa ng kanyang buhay. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!